gabi mga kaigsunan og niya usab kita dinhi sa atong tulumanon takna sa pagtuon atong pagkalantawon karon ang bago na usab nga topiko nga nagapanguluhan, please show me your glory. Atong makauban karon gabi na of course ang walay lain atong pinalaga nga kanhing amahan sa atong mga ordained pastors dinhi sa Southwestern Philippine Union Conference nga karon nagaserbisyo nga usa sa mga presidente nato sa conferences dinhi sa teritoryo sa Southwestern Philippine Union Conference, si Pastor Elvin Salarda, o kato siyang paghangyon sa paghatag sa opening prayer. Our loving Father in heaven, this evening we ask the Lord for your Holy Spirit to give us your wisdom so that as we discuss with our lesson with Pastor Roxy, we will be able to understand it fully, dear Lord. And bless also our brothers and sisters, kapaglaom, and friends who are following this takna sa pagtuon. That through this study, Lord, we grow into our spiritual life to have a better relationship with you that eventually bring us home to heaven. Thank you for answering our prayers. In Jesus' name I pray. Amen. So tonight, Pastor Elvin, balik kita sa itong lesson. This is just a continuation sa atong lesson last week nga atong nabayaan kay gisaysay man dinhi ang sugilanon sa ni Moses, no? So I think dili po ni siya pwedeng i-cut short. Yes. So nagid siya kanang sequence or series sa iyang sugilanon ug nindot pud kayo ang pagaplastar sa author kay sa matag event, no, sa iyang sugilanon na mga bag-ong nga mga insights or mga palatandaan or leksyon nga angay nato pagtunan or pagkuhaan, no, nga atong nakita nga makabenepisyo sa atong spirituhanon nga pagkinabuhi. Kaning lesson for this week, very no, kanang intimidating siya. And I think dili po ni siya layo sa kasagaran sa nakasinatian na sa atong mga kaigsunan or siguro ikaw or ako sa nagkalaylahi nga mga konteksto. Kani kanang sa akong basa ni Pastor Elvin is it's probably as napoy kanang degree of kanang desperation. Siguro in the context nga basigi kapoy na pud si Moses in a way sa iyang pagdumala kay dili pod sa yun, no, ang mga panghitabo nga hinggawas dinhi or prior to this one. So sa kabugaton siguro sa iyang ginabit-bit og sa kanang mixed up with some excitement kay iya pang nabati nga Ginoo na magud niya. But this one comes a big challenge, and I think it also speaks of kanang ordinary nga kasinatian, no, sa matag usa ka nato kanabitaw sa panahon nga natagito ba nga dako kayo nga challenge atong ginabuhi kanang gusto nato ba nga kung pwede magpakita gyud ang Ginoo nato. Yeah, that's so. Di ba, Pastor? Have you experienced that? Yeah, naay gyud mga circumstansya bitaw sa ato nga kinabuhi nga we have a deep longing to be in the presence of God. Unya kana bang murag maghatag na to assurance nga Lord na magyud ka naguban. Imo ba gyud kong giubanan? Insakto ba niya ako ang direction? So I think this is the time nga si Moses iya bang nakita nga he needs to see God, he needs to be reassured nga ang iyang leadership yan nga panahon na bringing the people back to the promised land. Unya ni asla karon din sa kamingawan. Ya imo makita nga ang ilang eksperyensya before si Moses misaka sa Mount Sinai, it was not really maingon nato nga good nga experience kayo nga iyahang nagyan. Kay mga tao nagbagulbol and we saw all of that, no. So maybe in a human perspective kaingon ka Ginoo usa man ni bugat na manggaay ni Ginoo. So I want your guidance, Lord. I want to see you face to face or unsa bang longing niya nga makabaton siya og strength pagyud siya ang pagdumala sa katawan sa Israel. That's true. I like the word na rin gamit din mo nga longing. Bugat mo na siya nga word, Pastor, kanang longing, kanang the desire to have that someone or kanabitang imo gyud siya ma-feel or kung di man makita kanang
imo siyang kanang mahikap or whatever nga sa panahon sa imong kalisod, narigid sa permis sa imong, imagine ka na, usahay ka itong bata-bata nga magsakit ta. Every time bitaw nga ang atong amahan o atong inahan nga magpakita nato or nada sa itong giliran, lahi ang effect sa tuwa, right, Pastor? Yeah, assured ka ba? Assured ka ba? Assured ka. So I think it's just part of the human kanang tendency sa tao nga isang ani, no? Other than one is, ingon sa itong author, kanitong pastor nga, you can comment on this one later on, kanang ingon sa, please show, kanang, pamugod siya, it's a request, mangod. Please show me your glory. It appears daw in this statement, gihimo ni Moses, as a request to God. Kanang Moses wants to have a more kanang intimate knowledge of God ba? But the thing is, dili magud kaya sa Ginoo nga ipakita tanan of Him to Moses. Because in the first place, dili makayanan sa tao nga to stand, no? In front of the fullness of God's glory. That's true, that's true. So, but amazingly, Pastor, is ni-give in ang Ginoo. Yes. Na ay, kung basahan din sa, I think, na makita nato na sa Exodus 33, I think in the last few verses, in verse 23, nagipakita ang Ginoo dinhi, dili ang iyang front part sa iyang himaya. Yeah. But ang back nga, back portion. I mean, kung napakita mo lang siya ang taog baka, wala na lang po niya ipakita ang front ba. So, it becomes a kanabitang profound, kanabitang bugat kay nga pangutana sa uban. Nganong, usa po'y implication na ba nga pastor nga, nganong likod naman yung ipakita sa Ginoo nga, unta. Hapit na unta to ba? Yeah, yes. Gamay na lang nga tuyok, front na. That's so. So, but the lesson, ingat sa author here, but basically, isa nga, Moses really wants to have an intimate knowledge of God. But in this particular case, pag yun nga show me your glory, ni-respond po ng Ginoo by showing his back but not his front. Yeah. Okay, so what do you say about this kind of kanang revelation ba? Yeah. I think this is another way of kanang revealing God's presence. Yeah. First atong hinumduman nga sa diha nga ang tao nagpakasala, dili na nato pwede nga maistorya ang Ginoo naong ug naong. Yeah, okay. Of course, sila nga Adan og iba naka-experience pa sila. Pero after them, dili na makaistorya ang tao og naong si Ginoo because in the presence of God, kung imo makita ang naong si Ginoo, mamatay gyud ka. O magyunay siya ang gisulti sa Bible, di ba? So, now, it's good enough nga bisag si Moses wala makakita sa naong si Ginoo, pero napoy gi-mention sa scripture nga Moses talked with God face to face. Pero dili gyud siguro kanag yung naong gyud nga face to face iyang nakita gyud siguro ang himaya si Ginoo. So kay lima ka makita nato ring nga bakraman gani ang gipakita. But it was good enough nga nakakita siya sa portion sa the physical aspect sa Ginoo nga saka to no iya nakita nga likod na sa Ginoo iyang nakita. So big deal na to. Oh, big deal na kaya na sa tanan kay nobody can stand in the presence of God. In fact, imagine how when God came down from heaven ni adto dito sa Mount Horeb. Bisan gani paghikap sa Mount Horeb, dilian sila paghikap because they would die. But si Moses inside in that Mount Horeb and he was talking to God in the Mount Horeb. So kanang expression nga gipakita si Ginoo ang iyahang tiil, ang iyahang likod. Sa aron makita ni Moses, it was good enough. It was more than enough alang sa ato ang makatawan. And that is actually showing favor already. Gipakita na og pabor sa Ginoo because no mortal eyes could see God, but yet God allowed to see the back of himself. Okay, so that's very good, no? That's good enough, you said, no? I like that kind of phrasing, that's good enough. So, meaning to say, good enough in the context sa makayanan rapod sa tao Yes. to endure ba?
So kanang bitaw parang they said man it's like transcendence versus immanence. Yeah, yes. So because God is transcendent, so no human being can fully comprehend ba, di ba? Yes. Kung sana ka ng presence yun sa Yes. Ginoo, because it's not really meant for our human consumption and human comprehension, His total Yeah. kanang revelation sa iyang presence, no? So dito na po siya taman kung sa rapod ang makaya sa atong kahibalo Yeah. or sa atong paggamit sa atong senses. So because of that, kung dito na po taman, but to us nga nagpakita siya, that was already kanang bitong glorious and majestic, or that's more than enough already Yes, yes. for any one of us nga maka-experience siya ana. Sa unsa pod nga pamaagi, Pastor, for example kay Moses man to. Sa unsa pod ka nga pamaagi sa atong experience nga at nga makasulusama ta ni nga kanang bitaw nga experience nga Yes. kanang transcendence tapos meet up with the kanang immanent divine and then human, infinite and then finite. Yes. So in what possible way that can be kanang bitang blend ba kay just like how it appears, no? Dili man gid pwede nga kwa, no? Kanang bitang pag-recognize sa Ginoo, no human eyes can actually see God's kanang full essence and then mag-live siya. That's not really possible at all. So the Bible is really consistent about kanang bitang kanang bitang pagpakita sa Ginoo sa iyang presence, not really in full. Yes. But sorry to use the word kanang partial. Yeah. Partial revelation. Now, atong hibalan nga divine man gud siya. Dili siya pwede nga makita gyud sa tuwa kay kung makita pa patay ta, may gani si Moses likod lang. That is why Jesus, God incarnate into the person of Jesus aron makita nato ang fullness of the fullness of God in Jesus in human flesh. Now, karon di man nato muwa man si Jesus niya, di po ta maka-reach out sa ato nga Ginoo. Di man nato makabot siya, di po nato di gani yun makita sa mga patriarch pa. But how do we feel kung nakigistorya ta sa Ginoo na magyud iya nga presence? Now, sa ato sa pagkakaron, all we can feel is when we are talking to God in prayer or maybe reading the scripture or maybe in our meditations. Yeah. Sa atong paghimo niya na, there is somehow, Pastor Pido, nga when we talk to God, mura ba og doon ma-feel nato nga naang yang presence back. Right. Dili nato siya makita, but somehow we could feel His presence. Na ay mga circumstance, Pastor Pido, nga we are desperately in need of God and we come to Him alone in prayer, in solitary place nga kita ragyo, then we pour out ourselves kay naagyo tay kanang niaka sa situation nga murabag kanang problema Right. unsa baka, then somehow imong ma-feel nga after you pour out to God and talk to God, you can feel nga murag naa ang presence sa Ginoo. So I think somehow in that way we can feel nga naagyud ang Ginoo. Naagyud ang Ginoo. And in some occasions naapoy yung mga tao nga God showed him in visions and in dreams nga ang Ginoo nakikita sa ilaha. And that is the same with Jacob, no? When God show to him in a dream. So somehow in that circumstance, atong ma-feel nga the presence of God is with us, and even in our worship. Right. So that's very good. So kaya nga si Moses really asked for this because I think it is also our duty to really ask, and it is God's responsibility also to reveal Himself. So when we ask for God's presence to be revealed to us in different ways, so God will always find a way to reveal Himself in different ways. Yes. No? Like, for example, in our lesson, I like, yun sana siya sa author pagka nang himay-himay pa, Pastor. Di ba Moses was asking for God's glory? So, the glory here is actually, is not so much on the physical thing, Yes. but rather on the intrinsic thing, which actually refers to
the very character of God. So what is being revealed here, kay dili mo ginato makaya ng front. Yeah. Di ka nang giyang no? So what kanang makaya ra gid nato nga ma-comprehend kanang kung unsa ang naa siyang character, and which is more important. Yes, that's true. So I think is dili ni siya far out, no, or I would say kanang distansya sa atong kasinatian kay in so many ways we have actually experienced God just like what is being taught here. Ingon ni Mrs. White, for example, it is the glory of God to give His virtue to His children. He desires to see men and women reaching the highest standard. So His glory is to embrace repentant sinners and supply everything needed to change them. At the same time, it is glory, no, to reveal His character in our lives and to make it known to others. So the reflection of God's character, His goodness, kindness, and tender love must be seen in our actions. So in that way, I think the point that is being kanang drive sa tong author is it may be the back part, but what is important is it's actually how the character of God is being revealed through His glory. Yeah. Ako nakita din with the encounter of Moses sa divine presence sa Ginoo, God gave His glory. Iyang i-share iyang glory nga to kang Moses. And when Moses received that glory from God, sa physical aspect na, atong nakita nga when Moses came down from the mountain, ang dagway ni Moses misidlak, Pastor Pido. Right. Kunya gitabunan gud nila ang ilahang naong kay nahadlok sila sa naong ni Moses. So that is one reflection nga atong makita when we encounter with the divine presence of God. Ang countenance ni Moses na usabog ni sidlak, nahadlok sila. Now, another aspect is that not only on the physical, Pastor Pido, nga ni apekto sa kang Moses, but also the intrinsic nature of Moses, nga ang iyang siguro ang iyang pagka choleric, siguro sa iyang attitude, atong makita nga there was that transformation in the life of Moses. And this is what Ellen White was trying to say, nga kung atong ma-encounter si God sa atong nga kinabuhi, there will be transformation. And the reflection of God's character mo reflect forward sa atong nga kinabuhi ngadto sa uban. So, in a way, atong makita, when you have an intimate relationship with God, with Jesus, there will be transformation sa imong kinabuhi, and you are going to reflect the character of God, the character of Jesus. Right, because, correct, no? It can transform us because when Moses asks for God's glory, God promised to show him His goodness. Yes. So, glory and goodness can be used interchangeably. Yes. Just like it is a powerful ingredient because just like what you said, God's goodness kanang makausab sa atong kasing-kasing. So in that way, that is His way of revealing Himself. The way He revealed Himself to Moses. Ang usay mo ko ng challenge magud sa ang pangununa sa tao, Pastor, no, di ba? Kanang pagnanara sa kanang bitong medyo kanang brink of kanang kasakit ba sa atong kinabuhi. We really want kanang full clarity ba? Yes. Gusto kita to kanang klaro-klaro yun. I think whether you like it or not, in one way or another, nakaagitaan na siguro, may not be at present, probably in our past, no? Nakaagitaan na. But the thing is, often we get kanang, usay kung di natin mabantayan kanang, ang pag-reveal magod sa Ginoo is kanang partial ba? Partial in a sense nga, dili siya kanang klaro in accordance or in according sa atong gusto nga clear ba. So dili siya tangible. Dili siya tangible. Ma-felt na to yung presence. Pero although partial revelation, pero suited siya sa atong kapasidad. So it's a good thing, no? Suited siya sa atong kapasidad nga pwede nato siya nga ma-feel. Yes. Tungod sa iyang kaayo, he may be intangible for that matter, but God's goodness is actually kanabitang real siya. It's a really kind of experience, and
is not just a real kind of experience, but kanang something make God's presence prominent in us. So, although it is a transcendence versus eminence, but once kanang a person asks sincerely for it, the way God deals with Moses with the same question, murag wala bitaw ay reason kung anong dili i-reveal sa Ginoo iyang presensya. It may not be that clear as we expected, but what is being revealed to us, that actually suits to our capacity. Yeah. Tama ba, Pastor? Yeah. So, Kanang, di ba you have said nga, God, instead nga, ang gi-share sa Ginoo kang Moses is His goodness. Right. Yung pag-share na siya ang goodness, ni transform sa kinabuhi ni Moses. Niya yan ang bati nga God is long-suffering, God is forgiving, God is a God of compassion. Now, kana nga gi-proclaim ni Moses mahitungod sa Ginoo nga mo ni ang karakter sa Ginoo, naapod sa iya, na-transfer po siya. Right. And that is why imong makita nga when the people of God committed sin, idolatry, nga it was really a great rebellion in the sight of God, si Moses, who has shown the presence of God, who has been receiving the goodness of God, who has been kanang transformed. Now imong makita nga si Moses has reflected the character of God, that he is a loving person, that he is a leader who loves his people, that even in fact he is willing to die nga Ginoo, blot out my name kung dili nimo ma-forgive ang mga katawan. So now we have Moses reflecting the character of God, and Moses now interceding his people. So meaning to say, ang kanabitang sa tension nga yang gi-create kay, for example, sa dako kay nga challenge imong kinabuhi, unya ang Ginoo intangible, but of course sumala sa atong na-discuss, God reveals His goodness to us, and that is also tantamount to His glory. So but sometimes kusay tungod sa kadako sa atong problema, it just like what happened here, it actually kanabitang create a tension, but how we are being told is we have to be content in the tension, just like what you said, by trusting God's character. So for example, kanang umingon tang God's goodness. How would I understand God's goodness in terms of, like for example, if I kanabitaw makaagi ko kanang lisod kayo nga situations akong kinabuhi. So how would I kanang place myself in that situation in relation to my knowledge that God is actually good, and He continues to reveal Himself, because I know that He is always good. Yeah. So it creates a tension, but we have to be contented with it by by trusting in God, by trusting God's character. Yeah. Let me give an example. I hope this sort the definition of how we can feel the presence of God. Now, example, Pastor Pido, I feel that I have done something. I have misrepresented the Lord. There is that point. Then I come alone with myself in a solitary place where I have to talk to the Lord. Why is this happening to me? And I feel the guilt. Unya, kana bitawng murag bugat yun bitaw kayo. Then I seek the guidance of the Lord. I seek His forgiveness from the Lord. Then I pour out to the Lord. Then after that, imong makita ba nga the Lord is still very kind and very good to me. That despite of that, iyang gitugutan nga we can still continue. I can still continue in the work of the Lord. So imo na siyang tanawon. Now, imo makita na dayon nga this is how God is kind, so forgiving. Nga despite nga natay failures in my case,
Right. Yet he was gracious nga iyata nga gitagaan og kahigayunan to continue in his work. So that is how I feel that the Lord still guides in my life. Right. Nga grabe nok ang Ginoo iya pa kong itagaan og daghang mga kahigayunan to serve for him despite of my limitation. So Yeah. that is the way I feel that we can feel his presence, his abiding presence sa atua when he is there for us in times of our crisis and he doesn't leave us. That's a very good very good point kay in fact makadungog tag mga nagkalailahi nga mga expression like for example uy kanamong silingan butan kay no. Ana siya ba so marabi ta ginaway nga saana nga act or unsa man ang virtuous act nga nahimo sa imong silingan nakadala sa imong pikas nga silingan nga nakahunaw siya nga uy maay ni siya nga believer or he's a good Christian. So, the good thing is kanang when kanabitong na just like what you said kanang na transformation nga may tapos atong kinabuhi and then makita sa uban it's a mystery ba pastor ba nga usually sa akong mga experiences nga nadunggan o nagian ang recipient ba na bitaw Yes. sana dili siya kuan it's not directed to that person Yeah. It's to God. It's to God, no? So, na something to that nga mysterious siya. Yes. Maka-reflect ka sa, let's say, sa character sa Ginoo as revealed to you, and that, in a way, is already the presence of God Yes. being revealed sa imo, ha? Unya nakita sa uban. And the mystery part of that is, Yes. pag na-inspire sila, kuan sila ba? Kanabitang example diri sa atong comment section, mayingon sila nga amen pastor, amen. Yes, yes. Daghang ko makita din nga magwali. Usay atong mga kaigsunan magbuta og comment nga na-touch sila sa sermon. Yes. So they kanang moingon sila nga amen. Kanang mayong kag amen, dili man na directed to the preacher. Yes. Di ba pastor? Yes. Akong paglantaw na that is directed to God. So meaning to make a simple analogy is that is your way of bringing God's presence to Yes, others. to other people. So dili na siya kuan no? Yeah. Pastor, So please. the presence of God comes into your life, you replicate it, nakita nila ang presence ng Ginoo na po sa imong kinabuhi, dayon na-bless sila and they glorify God. So meaning to say pastor is if that is the case, so when we talk about revelation mo lang kuandre, di ba? The self-revelation of God, no? So usay mo gud kanang mo discuss mo gud ana ato lang ni siyang ginapalaluman pero kung ato gid siyang lantawon dinhi sa kasinatian ni Moses and also in relation dito sa mga katawhan sa Ginoo nga gidumala ni Moses, very clear no nga kaning revelation, ang intent gid sa revelation is to transform. Yes. Di ba pastor kanang wala na mas taas pa ana nga intention. Yes. Except to transform me or to transform you or to transform you, no, to transform us. So that is the purpose or that is kanang the intent of kanang God's revelation. Yeah, that is why when God or when Moses met with God, ato makita nga God naghatag og daghang kayang instruction ni Moses. Oh yeah. Yeah, and that's after the kuana. Yes. That's after the katong pagsaka niya. Yeah. So daghan kayo ang Ginoo nga gi-instruction kang Moses and it's all for the formation of God's people. Unya atong masabtan sad nga ang katuyuan gud sa Ginoo nga ang ihang mga katawan who has been backslidden for how many years dito sa Egypt nga mobalik sila, moagi sila kamingawan aron matransform ang ilang kinabuhi. Parang mo fit unta sila sa yuta nga saad nga gihatag sa Ginoo sila nga dito sila magkinabuhi nga matarong na gyud. Right. So muna siya ang intention. Now, looking that into our present time, it is also God's intention that God's people in our time, which is the remnant people, mahimong peculiar people nga ang ilang karakter mo represent ni God, ni Jesus ang karakter o niya ang tibo kalibutan mahayagan sa kamaturan. So now this is really the intention of God nga when we receive the glory of God into our life, mahimo pod nga ang glory sa Ginoo
mudanag sa atong kinabuhi, just like Moses, na usob iyang kinaiya, bisan pagani ang iyang countenance, di ba? Right. So meaning to say, you cannot speak of God's glory kanang separating it from God's goodness. Naman ko diri yung mga attributes, ibutang diri. Tatong lesson, for example, love, grace, mercy, compassion, goodness, faithfulness, forgiveness, holiness, and justice. So para sa ko, Pastor, kanang word mo good nga knowing, kung mo na siya kanang murag sa philosophy pa kanang epistemological kuan na siya ba kanang exercise kanang more into the knowledge, pero it's not just kanang staying in the knowledge per se, but rather kanang kining knowledge nga atong ma-exercise for that purpose somehow ma-translate or maka-influence sa atong behavior. Mabitaw na nga sa Galatians, di ba? Kanang the fruit of the Spirit, di ba? Is blah, 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 blah. So that's God's, mo gina ang pinaka kanang highest form sa iyang purpose, which is sa iyang pag-reveal, which is actually to transform us. Wala lain pa. So it's not only head knowledge. No, it's not. Yeah. But it must also be experiential, or it must be revealed. Dapat, di ba? You also mentioned that one kanina. Nga nakita sa mga tao nga na-transform po ang dagway ni Moses. Siguro, na-transform sa ako lang, Pastor, is transform in the sense nga nakita siguro po siyang panagway nga lahi po na yung disposition ba? Yeah. Di ba, Pastor? Di ba kanang malipahin ka nga tao, nga grabe mo yung, na yung mga panalangin nga naabot sa imuha. Di gini mo na siya matago ba? Makerry gini mo na sa imong panagway. Murag, I don't know. Bisan pa, Pero itong makita, kadaghan naman ta mga pagwali nga ginahimo nato, then naay mga tao nga atong makita nga kanhigyod ang ilang kinabuhi na agyod sa kalibutan, then grabe gyud nila ba, pero now when they are converted, imong makita ba nga kaniadto ilang dagway mura og lahi gyud kayo. Now when they accepted the Lord as their Savior, imong makita ang ilang countenance mausab pod, mausab gyud pod. So kita nimo nga nausab, then it also goes with their transformation nga ang ila pong kinaiya mausab. So sakto giningiingon sa scripture nga when we encounter with God, na atay personal intimate relationship with God, makita gyud dayon og unsa ang imong nga gawi, because you are now representing the God you have accepted as Lord and Savior in your life. Kung unsa man na ang nana sa imong panggawi, dili naman po na imuha. Dili naman po na. So wala po kay angay nga panghinambog, di ba, Pastor? Nothing. Natural lang gid siya nga mong gawas diha nga makahatag siguro nimo og kanang kahimuot ba or kalipay kung anong hinggawas na siya diha sa imong. Daghan ako nakita ni Pastor kanang bitong na usab nga mga kriminal or whatever. Mara parang imposible kay bitaw nga ingana na ang stage or level silang kinabuhi nga na abot. For example, mga anak ni Jacob. Di ba? Nakabasa ko sa libro ni Juan katong sa to siya nga title ni sa Ayas dati nga professor nga wala na retired na, mayo to siya nga writer. Si Hardins. Dr. Hardins. Dr. Hardins, you know him? Nala siya overcomers bang title ato. It took them daw like 22 years nga mabago ilang kinabuhi. So dili siya outright sa mga ni Juan ba, Joseph, it took them like 22 years para nga in order for them nga na-transform ang ilang life. But everything is all about God's grace. Kaya grabe ba ito ilang na yung mga killer, na yung mga rapists, kung sa bato ilang mga kinaiyan, gibit-bit. So, right, no? So that's how really powerful God's glory is. So that is how we see the work of the sanctification process in our life. Nga when we encounter with God, doon na po yung uban mampod biya, Pastor Pido, nga kanang instant mura og dunay automatic nga change. Pero na po yung uban yun nga, it took them a little kanabang slowly, pace by pace ba nga, ni-grow sila into a Christian maturity. Pero so depende sa mga sitwasyon nga may tabo sa kinabuhi sa tao. But hoping and believing
that when we fully surrender into the will of God, then God will come into our lives and change us, transform us, nga makasunod ta siya kaubuton. Because God's purpose is to reveal His character through His people. And in fact, according sa atong lesson, ako nabasa, the beauty of God's character is best explained in the stunning self-revelation of Himself. Really, yes, it is a stunning self-disclosure of Himself. Kaya nga naman, because makatransform. Yes. Otherwise, dili siya makausap sa atong kinabuhi. So, the only way nga ma-determine nato nga kung ang himaya sa Ginoo nasa tuwa is if naghinahinay ta o ka-transform sa atong kinabuhi. Otherwise, medyo siguro, I don't know, I could be wrong sa conclusion. Otherwise, medyo siguro ato pa nang ibutang pa sa taas-taas ng pag-ampo. Right, Pastor? Yeah. I remember, Pastor, magodingon sila. In fact, even sa theology, kanapitang when we knowing God, theology does not mean the study of God. Because you cannot study God. How can you study God? So, theology means it's actually the study of the Word of God. So, because mora pa po na-reveal ko na sa tuwa, yung Word, according sa itong capacity to understand. So it's not really about the study, because who can study Him? You cannot study God. Only His Word that we can actually study. That's why in His Word, that is one way of kanang making Himself revealed ba in a stunning way. Kay imagine bisag sa atong kinabuhi usay di ganita kato nga nung nata din ni Ron. Yeah. So isn't that stunning, Pastor? So di ba? That's true. So in that case, I think this is not a gwapo ning drive sa author kay in a way diha do nato makita ang giun sa pag-reveal sa Ginoo ayang himaya kanadto. The moment nga na-transform ta because ang transcendent God o ang immanent person nag-meet somewhere and then it kanang produces very positive nga pagkanang change or transformation sa iyang kinabuhi. So ato makita diri nga ang God's goodness kung ato nang madawat sa atong kinabuhi muhatod na sa usa ka tawo nga mamahinulsulon siya nga kinabuhi. So when we truly have encounter with God, makahatod ba nato pagpamalandong uy sayo punto ako nabuhat. Kanya bisag na ganita sa pagpangalagad, many times mga failure gihapon ta, pero atong makita nga God is working in our lives. Ang Holy Spirit mo padayon pag-work sa atong kinabuhi, calling our attention, convicting us, you are doing something bad. You are doing something not good anymore. So, kana mo hatod na to sa paghinulsol, then the image of God will continue to work in us aron nga in somehow mo abot gyud ang fullness baka sa maturity sa ato nga pagpangalagad sa Ginoo nga mao na ni tubo na gyud gani ana ka sa sa period sa imong kinabuhi nga you come up into somebody nga maybe maingon nato nga nasilyuhan na ka sa Holy Spirit nga anang panahon na murag ang pagpakasala layo na sa imong nga kinabuhi. Ang imong pangunaw namin not murag dili na gid didto nga nakaangkla. Nga wala na siya. Murag na dili na ka sa Ginoo. Niya na ka sa Ginoo gid ba? Niya na ka sa Ginoo. Doon na may mga usahay murag ka failure pero naagyo kasi mabalik yapon sa Ginoo. So meaning to say, Pastor, atong kanang self-revelation of God nga dinhi nagpakita nga ang tinud-anay gyud nga himaya sa Ginoo dili sa iyang outward brilliance. Kanang gitawag nato nga dazzling radiance, kanang ang glory mo good, light mo good na siya, Pastor, di ba? Yes. Understood as light, power, or majesty. But here, ako nakita dito, Pastor, is not His outward brilliance, but in His kanang gitawag nga inner nature. Kanang love, justice, forgiveness. So mo nang pinaka-nindot kay nga dazzling brilliance. Nasa sulod, wala sa gawas. Mo na nga when Moses actually asks for this,
of course, nga gusto niya makita ang himaya sa Ginoo, ang Ginoo nag-respond kaniya, no? Dinis atong lesson, not by showing the dazzling radiance, but by proclaiming His name and character. Because that is more important than showing His outward brilliance or radiance or whatever, dazzling brilliance. So, ang inner nature gid sa Ginoo mo'y pinaka-importante kay, just like what you said, mao gina siya ang ingredient nga kanang makapatunaw sa atong mga gahi kay nga mga kasing-kasing. Di ba, Pastor? Yeah. Okay. Ang atong ang kana gyud bitaw sa ako, Pastor, no? We are short, no, in the presence of the Lord. Pero when God show His goodness sa usa ka tawo nga makasasala, unya ang iyang karakter matransfer ni maong tawhana, ang holiness, ang pagkabalaan mo transfer po niya anang mao nga tao ug mahimo siya nga usa ka balaan nga tao si Ginoo. That is why gitawag ang mga katawan sa Ginoo mga saint o mga balaan. So dinhi nato masabtan nga nganong gitawag si Ginoo nga ang iyang peculiar people is saint, mga santos nga mga buhi. Tungod kay ang iyang karakter nga balaan iyang gitransfer sa iyahang mga katawhan. Muna nga, kung ang mga kaigsuunan mag-away, ibalaan sa dito sa makadungog ang tagagawas, muingon na nga, nuwa na ang mga balaan. Ang mga santos nag-away na. Kaya nga naman, because it has been that God's people should be a reflector of His holy character sa pagkinabuhi. Alright, so nagina sa structure, sa human kanang dynamics sa panghuna-una sa tao nga the moment nga you always proclaim His name. So ilang huna-una is mura gearing toward that. Yes. Santo ka. Because imong huna-una, imong panultiyo na permi sa Ginoo. Yes, yes. Pero sumala na bagita to istorya nga sa pastor na doy church nato ba. Unya napoy silingan nito nga dili sila ilang faith. So matag 9 o'clock daw in the morning sa Sabado, mayroon na itong mga non-Adventist nga pastor, Brad, nganong panahon sa 9 o'clock pingon sa 10 nganong sige mo mag-away. Dagko na tayo mga tingog. Mao itong panahon sa leksyon. So maputi lang una. So kanong nang gaaway daw nga pagsugod daw sa 9 o'clock, paingon na sa last days, nagsininggitay daw mga kaigsunan. Kanong mga Brad nga sige mo sininggitay. Panahon nito sa leksyon. So but anyway, nindot din gisulti Pastor Elvin before we end, no? Ingon this atong author, in the self-revelation God assures Moses, you see, that he will perform marvelous deeds for his people and lead them into the promised land, which naghihimok gina sa Ginoo. Yes. Di ba? Despite of their imperfections, nga kapila sila na, you know, he renews the covenant with them, promising that other nations will see His majesty and awesome work. Wow. Di ba sa Exodus 19? Yes. Di ba, ating anong gitawag sila? Para to make them a real priesthood. Yes. Mahimo sila nga peculiar people. Not nga in a different way of understanding it. Kanang to shine ba? Nga ma-shine nila ang karakter sa Ginoo. In a way, madala po nila kanila mga tao sa gawas. So, a closing statement, Pastor? Yes, mga kaigsunan, mga kapaglaom, muni ang dako nga challenge sa atong pagpangalagad sa Ginoo. We have to shine nga ang atong character mo reflect ang karakter sa atong Ginoo nga atong gilagaran. Mo jud ni ang dako nga challenge. And mahimo nato ni by His grace. Pero kung kita-kita lang, murag lisod yun. Muna nga, we need to kneel down, we need to kanang come to the presence of God and talk to God, then seek His wisdom, seek His guidance, seek His blessing. Right. Aron nga iyatanggihan, aron ang mission sa Ginoo nga gihatag sa church o sa ato nga individual, mahimo gyud ang katuyuan nga mahimo kitang kahayag sa tibuok nga kalibutan. And this self-disclosure of God's presence, it entails responsibility. Yes. That the pastor kay the Israelites needed to obey God and follow
10 clear stipulations in Yes. order to secure their prosperity. Then Moses was asked by God to write the content of that covenant which had already been broken. Kaya di ba, iyaman tong gibunal kasi ang Obedient kasako. to His will. Obedient siya. So, God's self-revelation, it actually entails responsibility sa ato nga kabahin po nga. So daghang salamat mga kaigsunan sa inyong pagsunod sa atong tulumanon. Tak na sa pagtuon among gilawman o among gihinaot nga unta naputay nakutlo nga mga duga nga mga nindot nga leksyon nga angay nato pagkasundon o angay nato angay pasalamatan sa atong buhi nga Dios nga atong ginaalagaran o atong ginasimba. Alang sa panapos, akong hayan sa pag-usap si Pastor Salarda sa paghatag sa closing prayer. Salamat kayo Ginoo sa pagtuna mo sa lesson ng gabi una. Tuguti nga ang imong himaya mudanag sa among kinabuhi. Unya kami usab mudanag sa mga tawo nga nasa among palibot. O ikaw Ginoo mahimaya sa taliwala sa kalibutan. O tuguti nga nining gabi una, ikaw magpanalangin sa matag usa kanamo. Ang tanan nga nagasunod sa programa, makaigsunan na mo, mga higala, ikaw magpanalangin kanila sa dubli. O tuguti Ginoo nga ang among dugang pagtuon nga na kanimo, mutubo ang among hugot nga relasyon nga na kanimo, o muni ang maghatod na mo sa ginharian sa mga langit nga imong gitaga na alang sa mga matarong. Salamat, ikaw magpanalangin sa matag usa kanamo, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you.